Ilang linggo ang lumipas. Isang umaga, nagising si Alexa sa ingay ng kanyang mga magulang na nag-aaway. Nalugi tayo! Wala na ang negosyo! Narinig niyang sabi ng kanyang ama. Parang gumuho ang mundo niya. Sa loob lang ng ilang araw na wala ang kanilang yaman, naibenta ang bahay, kotse at pati ang luho na kanyang kinagisnan. Dumating ang araw na gutom si Alexa. Wala siyang pera, walang pagkain, walang kasiguraduhan. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Nangingilid ang luha. Bulong niya. Bakit nangyayari to sa akin? Lord, hindi ko po alam kung paano magsisimula. Tulungan niyo po ako. Hindi nagtagal, may huminto sa kanyang harapan. Alexa. Pagtingalan niya, si Mila iyon. Nagulat siya, nahihiya. I'm sorry. Dati, ang sama ng ugali ko. Lahat tayo may pagkakataong magbago. Halika, kumain ka muna. Inabot niya ang isang maliit na supot ng pagkain. Napaluha si Alexa habang kumakain. Hindi lang dahil sa gutom. Tanong niya, bakit mo ako tinutulungan? Mahinang sagot ni Mila. Kasi may Diyos na hindi sumusuko sa atin, kundi dahil sa kabutihang hindi niya inaasahan. Kahit tayo sumusuko na sa sarili natin, tahimik si Alexa, tumango. Sa araw na iyon, natutunan niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang tunay na halaga ng pagkain ay hindi nasusukat sa presyo, kundi sa puso at pasasalamat. At mula noon, hindi na siya ang dating spoiled brat. Natuto siyang magpasalamat, natuto siyang magbahagi, at higit sa lahat, natuto siyang manampalataya.